So, yung 1,000,000 ko guys, every month merong up, down, up, down. So, hindi siya magkapareho kasi nga dahil nga sa OT. Hi guys again and welcome back to my channel. So pasensya na kayo guys if matagal ako hindi nakapag-upload kasi nahirapan ako sa bago kong camera. Yung bagong camera nasira yung SD card, pati nagkukurap and hindi niya ma-read, and every time I shoot nagkukurap siya and hindi ko alam kung paano siya i-troubleshoot. So ngayon I decided to film na sa cellphone ko and I hope magtuloy-tuloy yung motivation ko, yung gana ko para mag-shoot sa iPhone ko na phone. So far okay naman. So ang importante lang kasi dito is makapagbigay ako sa inyo ng information about dito sa Taiwan, kung ano yung mga update. So itong vlog na to, meron kasing nag-request with regards to kung ano yung breakdown daw ng 1,000,000 ko na salary. So disclaimer lang, ang sahod dito sa Taiwan is probably magkaiba-iba tayo kasi depende nga siya sa OT. So if mag-request kayo na pag-usapan natin yung fixed OT or yung OT dito sa Taiwan, kung paano ba siya kung paano siya ginagawa, ano yung mga status or somewhat, paano kami nagkaroon ng OT, ano yung types of OT, yon pwede natin magawing content yon. So for now, ibigay ko sa inyo yung 1,000,000 ko na salary, kung paano ko siya na-hit or paano ko na-hit yung 1,000,000. So palit ulit tayo. So yung 1,000,000 ko guys, every month merong up, down, up, down. So hindi siya magkapareho kasi nga dahil nga sa OT. So ngayon, mag-start tayo nung pagdating ko dito sa Taiwan. So dumating kami ng Taiwan year 2022 and it was pandemic time. And nag-apply ako year 2021. So noong unang sahod namin is nagsasahod kami ng August 2022 kasi dumating kami ng June 16, din pandemic, and din na-quarantine kami, and then inisa yung sahod ng June and July, which is June 16. Mayroon akong vlog noon, panoorin nyo yan, yung sahod ko nyan from June 16 and then to June 31, and then yung July, buong month ng July, na-release siya noong August 2022. So yung amount noon is nasa 37,316. In TD po tayo ha, in TD. So that's why malaki siya. So wala akong OT niyan. Ang schedule ko niyan is 8 to 5, and then meron akong OT niyan pala 7 to 7, pero hindi ko na malala if ilang days. Basta yun, kaya siya malaki na 37 kasi 1.5 months siya. Okay? And then yung pangalawang sahod ko is for the month of September. So, September ko is very mababa kasi 20,985 NTD. So, dito, for sure, wala akong OT nito. Baka day shift ako nito. Kasi feeling ko, nag-study kami nito. Nag-study kami this time. This month, nag-study kami. And, day shift yon. And then, yung wala kasing night differential. Yun yung isa ka consider. Walang night differential. Tsaka yung schedule mo lang is 5-2, which is yung pasok is 8 to 5. So regular lang. 'Di ba sabi ko sa mga vlog na ang basic salary ni Taiwan is nasa 27 something. So this time is nasa 25. So yung may kaltas pa na pagkain, then dorm fee, and then meron pa siyang kaltas ng mga labor, welfare. So kaya ang baba ng sahod, which is 20,985. And then for the month of October naman, medyo bumawi na siya kasi siguro nabalik na ako nito nung night shift na ako. Ang pasok ko noon is nasa 7:30 PM to 7:30 AM. So 28,367, and wala pa rin akong rest day OT nito. So ang rest day OT, yan yung parang isa sa mga OT na pag rest day mo mag-OT ka, so double pay ka. So at least ako nito, meron lang akong regular OT na 1.5 hours na OT ko every time pumapasok ako. And then yung November ko naman is 24,983 in TD, and then yung December ko is 25,781. Yon. So guys, tingnan nyo, nasa 20 plus lang siya kasi wala pa akong rest day OT nito kasi hindi pa ako nakapasa. Basta sa amin, sa department namin is meron kaming parang practical na siya, actual na talaga siya kung paano mo ginagawa yung isang bagay. Okay? And then sa 2023 naman, which is yung 1 year salary ko,
So, mag-start tayo sa January. So, sa January ko is 26,127 NTD. So, ang baba pa lang sa nasahod ko dati, no? Narealize ko. So, wala pa rin akong OT nito. February, 28,000. March, 28,000. April, 30,318. So, ito guys, nung nagka-OT-OT na ako, kaya siya mataas. Kasi for probably, meron na akong rest day OT nito. Binigyan na ako ng rest day OT. So, probably siguro nakapasa na ako or siguro ganun. Kaya tumaas na siya ng 30,318. And May, 35,901. June, 37,440. So, tumaas kasi nga nung 2023, di ba, nag-increase ng sahod. So, probably may factor din yun yung pag-increase. And then, night shift ako, may net differential kami nga 2,000. And then, may OT na ako niyan, which is yung schedule ko is 7:30 to 7:30 p.m. 7:30 p.m. to 7:30 a.m. And then, meron akong rest day OT na nito. And yung June is 37,440. July, 33,354. August, 35,305. September, 32,907. October, 32,811. November, 34,178. And December, 31,825. If natingnan nyo, hindi na bumababa yung sahod ko ng 30,000. So, very grateful ako for this kasi nga, meron akong OT. So, sa mga nagtatanong kung gusto nyo mag-abroad ng Taiwan, galingan nyo sa trabaho and then, kung sabihin nyo pag yung boss na pinapa-OT kayo, OT lang kayo yung OT kasi makikita din yung performance nyo na okay kayo sa trabaho and then pag mas i-prioritize kayo na bigyan ng OT kaysa doon sa mga taong nag-absent, parating nag-VVL or nag-sick leave. So, yan yung parang nakikita ko din dito na advantage din pag ikaw ay masipag ka sa trabaho. So, and then yung 2024 ko naman from January to April. So, from January is 31,135. Nung February, 36,935. Then March, malaki tong March ko, lumabot siya ng 43,119. It's because meron na tayong tinatawag na malaki ditong Chinese New Year na pumapasok. Imagine guys, sa Chinese New Year, pag Chinese New Year kasi, meron kang holiday and then meron ka pang parang red envelope and then pag pumapasok ka pa, double pay ka pa. So, this one is holiday yon and then may pasok kami and then meron pang red envelope. So, every time yung sa papasok kapag Chinese New Year, mas malaki yung bayad. Kaya umabot ako ng 43,119. And then, yung pinaka-last is yung April, which is 36,605. So, probably meron akong 4 na rest day na OT nito or 3. So, yun. Pag dito kasi sa Taiwan, guys, parati ko ito minimension na magkaiba lang talaga kami sa sahod in terms to OT. So, kaya merong iba na, if nakita nyo sa akin, meron akong 28, 20, 24. Kasi minsan, hindi talaga pareho. But, we stick to the basic salary na 28,000 at 27,000 or equivalent to 47,000 sa peso. But, yun nga, at the end of the day, kung gaano ka kasipag sa trabaho mo, gaano mo ka love yung trabaho mo, kahit hindi mo na love, basta sipagan mo lang, pag masipag ka mag-OT, malalaki talaga yung magiging sahod mo dito sa Taiwan. So, that's why ako, ang motivation ko lang kung bakit ako na pumapasok kahit hindi ako. Ngayon nga, trangkaso ako, but mamaya papasok akong gabi kung kaya ng katawan ko. Hindi talaga ako nagka-cancel ng OT, minsan lang ako nagpa-file ng sick leave, and minsan na lang ako nagpa-file ng VL kasi nga, mas gustuin kong pumasok para mas malaki yung kikitain ko kasi mas marami akong babayaran na bills. So, yun lang po guys, and thank you so much for watching this vlog. So, guys, I'm really sorry guys if parang napabayaan ko tong channel na to. Hindi meron nagpapa-shoutout, hindi ko na siya shoutout. I humbly apologize. But to move forward, I'm very grateful and thankful kasi merong mga nanonood sa vlogs ko. I hope na makabalik ako. Kung ano yung naging excitement ko nung nag-umpisa ako, hope mabalik ko yon ngayon. So, hindi na ako nag-focus kung anong wala. Ngayon, meron akong cellphone na iPhone na pwede kong magamit as a vlogging setup na lang for my camera. Hindi na ako mag-focus sa camera na to kasi nasistress ako kasi nga parating nagkukurap yung SD card. So, thank you so much guys sa mga nag-a-apply dyan. As I always said, always believe in yourself and God is good all the time and all is well. Bye-bye, God bless, and good luck.